Naguti naman daw ni dating Senator Laila de Lima si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi yan ni de Lima matapos niyang mapawalang bisa sa lahat ng drug cases na isinampa noong nakaraang administrasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. That means I am now completely free and vindicated. It's very liberating. Walang mapagsidlan ng tuwa si dating Senador Laila de Lima dahil matapos ang 7 taon, ganap na siyang malaya. Ngayong araw, ipinawalang sala siya ng Muntinlupa Regional Trial. Ang tanong, saan siya uuwi? Sino magdadrive sa kanya? Di ba? Patay tayo dyan. Si Junel pa kaya? Junel! Let's go home na, Junel! Court sa ikatlo at huli niyang drug case. Ayan, oh. Ba't ganyan ang picture niya? Sagwa. Sorry na. Nasamid lang ako. Kaugnay ito ng pagkakasangkot umano ni de Lima sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison noong Justice Secretary pa siya. Sa desisyon ng Muntinlupa RTC Branch 206, nakasaad na bigo ang prosecution na patunayang guilty beyond reasonable doubt si Yon, patay. Wag natin sisisihin ng korte, ha. Nirerespeto natin ng korte. Ang problema, failure of the prosecution to prove the guilt of all accused beyond reasonable doubt. Sino nag-fail? Prosecution. Sino nag-fail? Hindi ho yung korte, ha? Kasi yung korte, tandaan ninyo, kasi maraming iba dyan, mali-mali ang iniisip kagad. Nabayaran yung korte. Wag ganun kagad, ha? Kasi tandaan ninyo, ang korte, yan ay nagja-judge lang according sa mga pinipresentang ebidensya at argumento ng prosecutor. Oh. Okay? So, nakadepende lang po sila. Oh, yun ang importante nating malaman, ha? Nakadepende lamang po sila. Oh, tuloy. de Lima. Kinatigan ng korte ang inihaing demurrer to evidence ni de Lima noong Marso na nagsasabing hindi sapat ang ebidensya laban sa kanya. Napakalaki po ng ginhawa at saya ang nararamdaman ko ngayon. Mas mapapanatag at makakatulog na po ako ng mas maluwag. 2021 at 2023, unang napawalang bisa si de Lima sa dalawa niyang kaso sa droga. Kamakailan lang nang ibinasura ng Quezon City RTC ang dalawang disobedience case ni de Lima na isinampa noong 2016. Nag-ugat ito sa alegasyong pinilit ni de Lima ang dati niyang bodyguard at driver na si Ronnie Dayan na huwag pansinin ang sabina ng Kamara noong 2016. Higit 6 na taong nakulong si de Lima bago pinayagang makapagpiyansa at makalaya noong 2023. Ngayong taon, tuluyan na siyang malaya. Yon, palakpakan! DOJ, this is another example of your excellent performance. Ang gagaling nyo talaga dyan, DOJ. You're the best. Sa ngayon, wala raw plano si de Lima na bumalik sa politika. Pero tiyak daw na tutulong siya sa investigasyon na ginagawa ng International Criminal Court kaugnay ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May mensahe rin si de Lima sa dating Pangulo. Kay Ginoong Duterte, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Grabe, no? Ganito sa Pilipinas, eh. Wala naman tayo sinasabing siya may kagagawa na, no? But definitely, the DOJ
ang may hawak doon sa Bilibid. At doon sa Bilibid, doon nakakapagluto ng mga pulburon, di ba? Doon nagluluto. The distribution supplier nang gagaling sa loob ng Bilibid. May pulburon lab sa loob ng Bilibid. Wala nang mananagot ngayon. Palakpakan. Wala na. Malaya na lahat ng again, I'm not saying siya ang may pasimuno nun. Pero ngayon, parang ilagay na lang natin sa limot. Ganun lang kasimple yun. Ilagay na lang natin sa limot na nung panahon ng mga dilaw, doon na mayagpag ang pulburon at nanggaling lahat doon sa loob ng Bilibid. Di ba? Isipin niyo yun. So, walang nanagot. Nagkaroon ng laboratory sa loob ng Bilibid. Doon ang gagaling ang mga supply. Walang nanagot. Dahil sa magagaling nating opisyal sa DOJ. Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at Biktima ka? Ang biktima noon, yung mga yung mga nagtutulak, bakit naging biktima ka? Hindi, di ba? Alam ko naging biktima ng war on drugs ni PRRD, yung mga drug lord. Paano siya naging biktima? Naku, siya na ngayon ang biktima, ha? war on drugs. Pag-aaralan naman ng Department of Justice kung maghahain sila ng motion for reconsideration. We are also very happy for the good senator because once upon a time, she was our former boss. Happy siya. Hindi na nakapagsalita si Attorney Darwin Sal, Ito si Duterte supporter to, nasa kaliwa. Kaya lang, syempre, hindi na siya makapagsalita dahil iba na boss niya ngayon. Tapos ito na yung naglilid. Sabi niya, we're very happy. Yan yung nag-persecute sa kanya. Nag-persecute. Yan ang sinabi. Ayan, Kahain sila ng motion for reconsideration. We are also very happy for the good senator because once upon a time, she was our former boss. Di ba? Yan ang prosecutor ni De Lima. We were happy because isang araw, nung mga panahon, siya ay aming boss. Hindi ako nagsalita, Hindi ako nagsalita. Oo nga, si Atty. Darwin, napakagatlabi na lang. Sabi niya. Ay, nako, panapanahon talaga. Nabasa ko lang yung iniisip niya. Pwede ko kaya interviewin yan. Tawag, papahamak natin yan. And we do not lose our respect even though we are on the other side of the fence. Palakpakan natin. Good answer! Ang galing ng sagot ni Kuya. Sir, saludo ako sa inyo. You are really a very, very happy. Di ba? Very happy talaga si Sir. You were once our leader, ika nga. Our boss. Gusto nyo ba kailangan ko ba ipaliwanag? Hindi ko na kailangan komentuhan. Yung sinabi ni Kuya. Ulitin natin. Kahain sila ng motion for... Ito yung mag-uusig sa kanya, mag-uusig sa korte. Ito, si Kuya. Ito ang sagot niya nung tinanong tungkol kay De Lima. Consideration. We are also very happy for the good senator because once upon a time, she was our former boss. And we do not lose our respect even though we are on the other side of the fence. But it's our duty to